Okay, next is stories, no? Yan, ito napaka-importante, no? Part, no? Is pinaka-importanting tool, no? Yan, kasi as a part of the closing circle, as a part of the closing circle, number 2 stage yung need, di ba? Yan, kasi may tinatawag din kasi tayong mga need seller, no? Ito yung mga una, may mga rapport seller, so sila yung talagang magaling kumuha ng attention, no? Ito, nagugustuhan talaga ng mga client kaya sila kumukuha. Then, the second kind of financial advisor is the need seller, no? Yung mga need seller, ito yung mga magagaling magkwento. Ito yung mga tinatawag namin na lola basyang, no? So, dun sa mga Gen Z natin, hindi yata nila alam kung sino si Lola Basyang, no? Yan, si Lola Basyang, magaling kasi magkwento yun, no? Pag nagkwento talaga si Lola Basyang, talagang makikinig ka, no? So, yung Lola Basyang natin ng mga agents, no? ng mga financial advisors, sila talaga yung ang gagaling nila mag-close, no? Kasi talagang kayang-kaya nila mag-craft ng story, no? Yan, kumbaga sa chismosa, kaya nilang gumawa ng chismis talaga. Na yung buong chismosa community, makikinig talaga. Diba? And then, kahit chismis lang yung kwento, ito mga nasa chismis community, nakikinig talaga sila. Diba? Kaya papansinin nyo, yung mga chismis channel, ito yung mga malalami, matataas yung mga followers. Millions yung followers nila because doon sa story ng mga nababasa nila doon, na minsan hindi naman totoo. Diba? Yung third party story kasi, kaya napaka-powerful nito pag ginagamit mo siya sa pagninid, no? Yan, kaya ka na sinabing third party story, ito yung story galing sa ibang tao, no? Na ikukwento mo dun sa client para makarelate siya dun sa situation. Saan mo ito gagawin? Gagamitin sa pag-create ng initial need. Kasi may stages yan eh. First need, second need, third need, or magninid ka habang nag-handle ka ng objection. Isa sa pinaka best way paano mag-create ng need. Bakit? Kasi non-threatening siya eh. Yan, what I mean by non-threatening. Kasi halimbawa sinabi mo sa kliyente, oh, what if may mangyari sa'yo bukas? What if namatay ka? Di ba? So, parang, di ba, umatin lang ng presentation kliyente, pinatay mo na. Di ba? So, mapipikon sa iyo yung kliyente. Pag sinabi mo sa kanya yan, darating yung time, hindi na siya makikinig, no? Although, pwede mo siyang sabihin, karamihan ng agent, sinasabi nila yan, directed to the client, kasi feeling nila, mararamdaman mo ng client, ng prospect, pag sinabi mo sa kanya directly. Pero kahit ikaw kahit sabihin ka, di ba, kakausap lang natin, kakamit lang natin, tapos papatayin mo na ako bukas agad-agad. Patay agad. Di ba, hindi ba pwede magkasakit muna ako, patay agad ako bukas. Di ba? Di ba? So, pag sinabi mo kasi, oh, what if 'di ba? What if si Juan namatay bukas? Sa tingin mo ano yung mangyayari sa mga anak ni Juan, 'di ba? So, although hindi siya directly yung tinitira mo, pero nakaka-relate niya kasi doon sa kwento ni Juan kasi parang nararamdaman niya si Juan. So, nagigets mo ba yung ibig sabihin ng third party story? Kasi stories persuade, 'di ba? Kasi people remember stories more than statistics, 'di ba? More than numbers and more than technical explanations, 'di ba? Kaya nasabi ko sa iyo, pag ikaw yung tipo ng agent na ang sobrang focus mo is yung statistics, sobrang focus mo is yung number, and sobrang focus mo in technical presentation regarding dun sa product, no? Ang tawag sa'yo is product specialist, no? Yan, pag product specialist ka, makaka-close ka. Pero hindi kasing lalim, no? Hindi kasing committed ng mga na-close mo by using stories. Kasi karamihan ng stories na ibabato mo sa kliyente, makaka-relate siya at mararamdaman mo yan na pag kunentuhan mo siya, di ba makikinig siya sa'yo. Di ba? So, why stories work in insurance? Kasi insurance is emotional, no? No? Yung kwento, so nararamdaman nila na totoo yung risk pag nagkwento ka, di ba? Ako, kinikwento nga sa client ko, parang, alam mo, parang, yung start pa lang ng presentation, kasi nung last appointment ko, may naka-appointment ako, mag-asawa, yung lalaki seaman, yung asawa niya OFW din, no? So, magkawaling sila yung anak nila, iniwan nila sa Pilipinas. Tapos, nung pinagawa ko sila nung tinanong ko sila, ang dream nila is, gusto nilang makatapos yung anak niya. Kasi yung anak niya, isang 25 tsaka isang
26. So, magkasunod yung anak niya, no? Ayan. Kasi magkasama yata sila dati sa isang bansa bago nagsiman yung lalaki. So, magkasunod yung anak niya. Ang dream niya, para dun sa dalawang anak niya is to finish their study. Sabi ko, sir, to finish their study, yung anak niyo, 26 at 25 na. Sabi niya, pag malakas ka pala kumita, malakas ka rin gumastos. Diba? Kaya, so ganun talaga yung nangyari sa mga OFW, no? Pag malakas ka kumita, malakas ka rin gumastos. Kaya, dumating pala yung time na ang dream nila, di ba matanda na sila, pero yung anak nila kailangan mapagtapos pa rin na kasi 50 plus na yun, yung dalawang kausap ko yung mag-asawa. So, 50 plus na yun. So, ang dream pa rin nila makapagtapos yung anak nila. Diba? So, pag yung kwento mo sa kliyente yun, so parang pinapasabi mo sa kanya, pinaparating mo sa kanya, ito nga, 56 yan eh, hindi pa nila napagandaan yung anak nila. Most especially kung yung kausap mo, o FW pa. Diba? Or nasa ganong stage na diba? Hindi nila malakas pala sila kumita. Oo nga. The more na lumalaki yung kita ko, lalong lumalaki yung gastos ko. So, makaka-relate sila na non-threatening. Hindi mo sila threaten. Hindi mo sinabi, ikaw, pagdating mo ng age na ganito, kagaya ng kausap ko, ganun ka rin. Wala ka pa rin ipon. Mag-iipon ka ba ngayon o hindi? Mag-start ka ba? O mag-start ka na. Pagkinan mo yung kliyente. So, napipressure yung client pag ginagana natin sila. Sa kailangan. Diba? So, non-threatening. So, napipil nila yung risk is real, no? Kasi nagkakwento ka, di ba? Yan, so, yung protection is meaningful sa kanila kasi, di ba, para silang nanonood, para sila nagbabasa ng libro. Di ba? Kasi pansin mo, pag nagbabasa ka ng libro, yung sulat, no? Or yung kwento dun sa libro, ini-imagine mo sa utak mo. So, habang nagkakwento ka dun sa kliyente, yung imagination nila gumagana. 'Di ba? So 'di ba? Kagaya na isang kliyente ko. 'Di ba? Kinentuhan ko, sabi ko, alam mo sir, parang naalala kita doon sa isang client ko. Kasi parang naglalakad daw siya sa mall, no? Naglalakad daw siya sa mall. So parang nakita daw siya ng tawag dito, videoke. Videoke pa yun, no, na wala pa yung mga JBL speakers na yan. So nakita siya ng videoke, parang Magic Sing yata nung magkano yung Magic Sing, 'di ba? So, tinry niya, nagandaan siya. So, binili niya yung Magic Sing, no? Eto na ngayon. Pag uwi niya ng bahay, inaway siya ng misis niya, no? Yan, so, kulang na lang ipokpok sa kanya yung mic. Sabi, ba't bumili ka nito? Hindi ka nagsasabi sa akin na dami-dami nating gastos, bibili ka pa nito. Bakit inuna mo ba to? So, nag-away sila. No? Nag-away sila. Pero kinabukasan, binuksan daw niya. So, kumanta siya. Nagkanta. Mamaya, andyan na yung asawa niya, no? Kumakanta na rin. Halos ayaw na ibigay sa kanya yung mic. Di ba? Kumagay, puro asawa niya na yung kanta ng kanta. Di ba? So, parang ganito rin yung di ba? Parang ganito rin yung binibigay ko sa yung product. Di ba? So, kung itatanong mo to sa asawa, una, hindi niya maintindihan bakit mo siya kinuha. Di ba? Pero pag naintindihan niya, na parang kung yung Magic Sing niya di ba? So, kinuha niya yun kasi para sa entertainment ng family. Di ba? Para masaya, para may libangan sila. So, yun nga, di ba? Una, nagalit yung asawa niya, pero nung na-realize nung asawa niya, na, oo nga, no? Ang ganda. Parang, ang ganda-ganda pa daw ng boses ng asawa niya habang kumakanta. So, parang nag-enjoy sila pareho, no? Although may away, pero nag-enjoy sila pareho. So, parang ganito din to, no? Actually, ito nga, future na yun nga, di ba? Kung yun nga, natanggap ng asawa niya, yung entertainment lang na nagpasaya sa kanila. So, what more pa ito? Na future ng family mo. Anak nyo na yung pinag-uusapan. Diba? I'm sure, pag naintindihan ng asawa mo na kinuha mo lang to, or nag-uusap na ba kayo regarding para sa future ng asawa mo? Oo naman, nag-uusap na kami. Nag-uusap na pala kayo. Diba? So, parang ito lang yan. So, bakit hindi mo subukan? Lagay mo na dito yung beneficiary mo. So, parang ganun lang, no?